Napakasarap na pakiramdam na umibig at iniibig. Sa buhay natin ay meron tayong tinatawag na first love, true love at great love. Ang great love daw ay ang taong sobra mong minahal pero hindi naging sayo sa huli. Siya yung kahit lumipas na ang mahabang panahon ay nananatili pa rin siya sa iyong puso at hindi mo siya makalimutan. Ngunit paano kung ang taong minahal mo ng sobra na matagal nang nawala ay muli mong natagpuan? Handa ka bang ipaglaban siya kahit nararamdaman mong muli siyang mawawala at magpapaalam? Dear Papa Dudut, isa po ako sa mga libu-libong listener ninyo sa inyong YouTube channel. Ang mga kwentong naririnig ko sa inyong channel ang nag-inspire sa akin na magbahagi rin ng aking storya. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Juan. 38 years old na ako sa ngayon at isang civil engineer. Medyo matagal nang nangyari ang ikikwento ko. Ito ay tungkol po sa babaeng sobrang minahal ko na itatago ko sa pangalang Bella. Masasabi ko ngayon na siya ang aking one great love. High school ako nang nakilala ko si Bella sa aming probinsya. Nag-aaral ako sa isang public school at bago siya sa school namin. Nag-transfer siya mula sa Maynila at naaalala ko na pinagkaguluhan siya ng mga kaklase namin kasi noon lang kami nagkaroon ng kaklase na galing sa siyudad. Maganda si Bella, maputi, medyo matangkad at payat. First day pa lamang ng school ay marami na siyang kaibigan. Masayahin siya at malakas magsalita. Nangingibabaw ang boses niya sa classroom lalo na kapag wala pang teacher. Bago ko makilala si Bella, ang ideal girlfriend ko ay manhin, simple, tahimik at babaeng-babae sa kilos at pananalita. Ngunit sinira ni Bella ang pamantayan kong yon dahil kahit kabaliktaran siya ng lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang babae ay nahulog pa rin ako sa kanya. Kapag dumadaan nga siya ay namimilipit ang leg ko sa pagsunod ng tingin sa kanya. Tapos kapag bigla siyang titingin ay mabilis kong binabawi ang aking tingin. Crush ko lamang siya noong una hanggang sa lumalim na at nauwi na sa pag-ibig. Ganon ang pakiramdam ko sa kanya noon kahit teenager pa lamang ako. Dahil sa ganda ni Bella ay siyang naging muse ng aming klase. Hindi ko alam kung napagtripan ba ako pero ako ang ginawa nilang escort at nagkunwari akong naiinis noong binoto akong escort pero sa loob ko ay kilig na kilig ako. Nang magkaroon ng sports festival ang aming school ay kami ni Bella ang nasa unahan ng pila ng aming section nang magkaroon ng parada. Kami ang may hawak ng banner at hindi ko yon makakalimutan dahil yon ang first time na nagkalapit kami ng ganon. Yung wala nang isang dipa ang distansya namin sa isa't isa. Pinagtawanan ako noon ni Bella dahil para daw akong baby. May pulbo sa leeg at may towel sa likod para hindi matuyuan ng pawis. Ang alam daw niya ay mga elementary lamang ang ganon. Nag-iisa kasi akong anak, Papa Dudut, kaya ganon na lamang kung i-baby ako ng nanay ko kahit na hindi naman kami mayaman. Wala na kasi si tatay kaya sa akin ibinubuhos ng nanay ko ang lahat ng kanyang pag-aalaga at pagmamahal. Hiyang-hiya ako kay Bella nang pinagtawanan niya ako kasi ang naisip ko ay na-turn off kaagad siya sa akin. Pero nagkamali ako dahil iyon na ang naging simula para maging magkaibigan kaming dalawa. Inilibre pa nga niya ako ng soft drinks pagkatapos ng parada. Ako na ang palagi niyang kasama kesa sa mga nauna niyang nakilala sa mga kaklase namin. Mas enjoy daw siyang kasama ako kasi hindi ako maingay at ang gusto niya raw ay siya lamang ang maingay. Aaminin ko na sobra ako natorpe kay Bella. Grabe ang hiya kong sabihin sa kanya na gusto ko siya at gusto ko siyang ligawan. Feeling ko kasi ay sobrang alangan ako sa kanya. Hindi pa kasi ako nag-glow up noon, Papa Dudut. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang feelings ko noong gabi pagkatapos ng aming graduation. Nagkaroon ng graduation party ang aming class valedictorian. May mga masasarap na pagkain at hinayaan kaming uminom ng kaunti.
Mahina ako sa alak kaya mabilis akong nalasing habang si Bella na nasa tabi ko ay parang hindi tinatablan ng pagkakalasing. Dahil katabi ko siya sa inuman ay bumulong ako sa kanya na parang nasusuka ako. Nagpaalam siya sa mga kaklase namin para samahan ako sa likod bahay para doon sumuka. Pagkatapos kong mailabas ang lahat ng dapat kong ilabas ay doon ako umamin kay Bella. Alam ko kasi na may posibilidad na magkalayo na kami ni Bella kaya mas maganda na sabihin ko na sa kanya ang aking nararamdaman. Mas mabuting masabi ko ang totoo kong feelings sa kanya kaysa magsisi ako kasi hindi ko yon nagawa. Bella, alam mo bang may gusto ako sa iyo? Alam mo ba na mahal kita? Matapang akong umamin dahil sa lasing ako. Oo, alam ko, tugon niya. Medyo natatawa pa siya. Ha? Wala akong pinagsabihan na gusto kita eh. Paano mo nalaman? Nagtataka kong tanong. Ang lagkit kaya palagi ng tingin mo sa akin. Akala mo ba hindi ko napapansin? Parang hinuhubaran mo na ako. Pabiro siyang umirap. Hoy, hindi kita hinuhubaran gamit ang paningin ko ah. Ginagalang kita kasi mahal kita. Saka hindi ako ganung mag-isip na sa kahit na sinong babae. Pagtatama ko sa mga sinabi niya. Ang defensive mo naman masyado. Tawa ni Bella. Nagpapaliwanag lang ako. Teka, pwede na ba akong manligaw sa'yo? May pag-asa bang maging tayo? Tanong ko pa. Tinawanan ako ni Bella. May pag-asa ka naman pero ayokong patulang ka. Mahirap ako at mahirap ka. Anong magiging future natin? Tugon niya. Ayaw mo sa akin kasi mahirap ako? Tanong ko. Oo, ang gusto kong maging boyfriend ay isang mayaman. Yung kaya kong iahon sa kahirapan. Mahirap na nga ako tapos mag-aasawa pa ako ng mahirap. Ayoko. Umiiling niyang wika. Tumatak sa utak ko ang sinabing yun ni Bella, Papa Dudut. Kaya sinabi ko sa akin sarili na dapat ay makapagtapos ako ng kolehiyo para magkaroon ako ng magandang trabaho. Mag-iipon ako ng pera hanggang sa yumaman ako at saka ko babalikan si Bella. Napag-usapan namin ni Bella ang tungkol sa pag-aaral sa college. Aniya ay wala nang balak ang tatay niya na pag-aralin siya dahil kapos na sila sa pera. Baka raw magtrabaho na siya upang kumita kaagad ng pera. Ako naman ay hindi pa alam kung makakapag-aral o hindi dahil wala pang nababanggit ang nanay ko. Pero sabi ko kay Bella ay gusto kong mag-aral para yumaman ako. Sinabi ko sa kanyang naisip kong plano pero tinawanan naman niya ako, Papa Dudut. Ngunit sinuwerte ako na makapagpatuloy sa pag-aaral dahil may gustong mag-sponsor ng pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang sabi ni nanay ay pag-aaralin ako ng tita ko na kapatid ng tatay ko. Nagtatrabaho ang tita kong yon sa ibang bansa at walang anak. Basta raw ay ayusin ko ang aking pag-aaral at huwag munang makikipag-girlfriend. Nangako ako sa tita ko na susundin ko ang gusto niya na magtapos ako para hindi ako mapahiya sa kanya at para matulungan ko din ang aking nanay. Noon pa man ay pangarap ko na ang maging isang engineer. Sinuportahan naman ako ng tita ko at ng aking nanay sa gusto kong maging. At hindi ako nakarinig ng pagtutol sa kanilang dalawa. Naging abala ako sa pag-aaral pero hindi pa rin nawala sa isipan at puso ko si Bella. Bukod sa aking nanay ay siya ang isa sa mga inspirasyon ko kung bakit nais kong makapagtapos. Sa unang taong ko sa kursong civil engineer ay nakikita ko pa si Bella, nakakapag-usap pa kami. Nasa kabilang street lang kasi ang bahay nila pero sa pagtungtong ko ng second year ay hindi ko na siya nakita. Wala na sila ng tatay niya sa bahay na tinutuluyan nila. Wala akong alam na paraan para makausap ko siya o para makita. Labis akong nalungkot. Kasi wala akong alam kung nasaan na ba si Bella. Munti ko nang mapabayaan ang aking pag-aaral at mabuti na lamang ay napansin ng nanay ko na nawawala ako sa konsentrasyon sa pag-aaral at ipinaalala niya na hindi ako pwedeng bumagsak dahil nakakahiya sa tita ko. Kaya nahihirapan ako magpatuloy sa pag-aaral dahil sa kalungkutan ko noon pero pinilit ko pa rin magpatuloy. Nanay, nasaan na kaya si Bella ngayon?
Tanong ko sa nanay ko. Aba malay ko bigla na lang silang umalis ng tatay niya, sagot niya. Bumalik na kaya sila ng Maynila? Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Nagtatampo ko pang wika. Teka nga Juan, huwag mong sabihin na hanggang ngayon may gusto ka pa rin kay Bella. Anak, malapit ka nang matapos sa pag-aaral at makakapagtrabaho ka na. 1 taon na lang. Huwag kang mag-focus sa babaeng hindi mo nakasama. Ako na ang nagsasabi sa iyo, magpapaunahan ng mga babae sa iyo kapag naging engineer ka na. Bukod sa gwapo ka na malaki pa ang kikitain mo. Mahabang pahayag ni nanay. Kahit naman marami akong babaeng makilala si Bella pa rin ang gusto ko. Malungkot kong wika. Nasasabi mo yan kasi wala ka pang nakikilalang masigit sa kanya. Juan, marami pang masigit sa kanya. Giit ni nanay. Alam ko kasi sa sarili ko na maraming mas magandang babae kaysa kay Bella ang makikilala ko. Pero hindi pa rin mawala ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit pa wala akong alam sa kung nasaan si Bella ng panahon na yon ay hindi ako nawawala ng pag-asa na muli kaming magkikita. Ewan ko ba Papa Dudut, kahit maikling panahon ko lamang nakasama si Bella ay sobrang lalim na ng pagmamahal ko sa kanya. Wala na akong ibang babaeng nakikita na makakasama ko sa aking pagtanda kundi siya lamang. At wala ng iba. Hanggang sa dininig ng Diyos ang gabi-gabi kong dasal. Nagulat na lamang ako isang araw nang mapadaan ako sa dating bahay ni Bella ay nakita kong nakabukas muli ang pinto noon. May isang itim na kotse sa harapan ng bahay nila at saktong lumabas si Bella at sa sobrang pagkamis ko sa kanya ay malakas kong tinawag ang pangalan niya. Kulang na lamang ay yakapin ko siya. Ibang-iba na ang itsura niya kumpara sa huling beses ko siyang nakita. Mas mahaba na ang buhok niya at may kulay na. Mas naging maputi rin siya at pumayat. Kailan pa kayo bumalik? Excited kong tanong sa kanya. Kagabi lang. Aba, gumuwapo ka Juan. Marami ka na bang chicks? Pabirong tanong ni Bella. Wala, focus ako sa pag-aaral. Saka ikaw pa rin ang gusto ko Bella. 1 taon na lang ay tapos na ako sa kursong civil engineering. May naghihintay ng malaking kumpanya sa akin na ang may-ari ay kaibigan ng tita ko. Malapit na akong maging mayaman, maliligawan na rin kita. Nakangiti kong sabi sa kanya. Tinawanan niya ako sa mga sinabi ko. Hanggang ngayon ba ako pa rin ang gusto mong ligawan? Hoy Juan hindi na pwede, may boyfriend na ako. Nakairap niyang sabi. Isang lalaki ang tinawag niya mula sa loob ng bahay. Lumabas ang mistiso at matangkad na lalaki. Ipinakilala siya sa akin ni Bella. Ayoko maniwala na may boyfriend na siya Papa Dudut at ang sabi ko pa sa sarili ko ay baka kapatid niya yung lalaki at binibiro lamang niya ako. Pero hindi na binawi pa ni Bella ang sinabi niya. Doon ko napagtantong nagsasabi siya ng totoo. Ang buong akala ko ay babalik na si Bella sa lugar namin pero hindi pala. Bumalik lamang siya roon para kunin ang ibang gamit na naiwan nila. Kinuha na raw kasi ng may-ari ang bahay at nagpasama siya sa boyfriend niya dahil meron itong sasakyan at sa Manila na raw sila ulit nakatira kasama ang tatay niya. Sa itsura pa lamang ng boyfriend ni Bella ay wala na akong kalaban-laban. Lagapak ang pormahan ko sa lalaking yon. Tapos halatang mayaman kasi maganda ang kotse. Kung ganon ay wala na akong pag-asa pa kay Bella dahil nakatagpo na siya ng mayamang lalaki. Iniisip ko pa na wala nang silbi ang ginagawa kong pag-aaral dahil kahit makatapos ako at magkaroon ng trabaho at yumaman ay hindi na magiging akin si Bella. May mahal na siyang iba. At ang mas nakakalungkot ay hindi ako ang taong yon Papa Dudut. Nakapagtapos ako ng aking pag-aaral at nagsimula ng magtrabaho. Magagandang projects na ibinibigay sa akin at malaki na rin kahit papaano ang aking sinasahod Papa Dudut. Paunti-unti ay naipagawa ko ang bahay ng nanay namin. Nakabili na rin ako ng bahay namin sa Maynila. Umalis kami sa probinsya at sa siyudad na nirahan dahil madalas ay doon ako nagkakaroon ng project. Tama nga ang sinabi noon ni nanay, kapag kumita na ako ng malaki ay babae na ang mismong lalapit sa akin.
Nakailang girlfriend din ako at nakipagrelasyon ako sa pag-asang makakalimutan ko na nga si Bella. Pero tama rin ang sinabi ko noon na kahit na ilang babae pang dumaan sa buhay ko ay si Bella pa rin talaga ang mahal ko. Kaya puro failed relationships ang nangyari sa akin. Kung hindi ako ang umaayaw ay ang babae ang umaayaw dahil hindi raw nila maramdaman na mahal ko sila. Hanggang sa huminto na ako sa pakikipag-girlfriend, ayoko nang manggamit ng ibang babae para makalimutan ko si Bella. Napagtanto ko na hindi tama ang ginagawa kong yon, Papa Dudut. Minsan ay nasa mall para mag-dinner ay nagulat ako nang may tumapik sa likuran ko. Sa paglingon ko ay hindi ako makapaniwala na si Bella pala ang tumapik sa akin. Sa sobrang saya ko ay talagang naiyakap ko siya. Aniya, kanina pa niya akong nakita nang pumasok ako sa mall. Kahit daw malaki na ang nagbago sa itsura ko ay alam niya na ako yon dahil kilala niya ako sa paraan ng aking paglalakad. Ano nang balita sa iyo? Engineer ka na ba ngayon? Natapos mo na ba ang pag-aaral mo? Tanong ni Bella. Isinama ko siyang mag-dinner. Oo, 5 years din ako nag-aral pero ayos lang kasi nagbunga naman. Nagtatrabaho na ako ngayon, Bella. May tinatapos kaming commercial building malapit dito. Sagot ko. Wow, ang galing mo naman. Paniguradong meron ka ng girlfriend na maganda, ang sabi pa ni Bella. Wala, single ako ngayon eh. Ikaw, kumusta na kayo ng boyfriend mo? Tanong ko. Boyfriend? Sinong boyfriend? Tanong niya sa akin. Yung pinakilala mo sa akin dati nung huli tayong nagkita, paalala ko. Yun ba? Wala na kami. Single na ako ngayon. Single parent. May lungkot ang ngiti niya sa labi. Ikinuwento ni Bella ang nangyari sa kanya. Aniya ay hiniwalayan siya ng ex-boyfriend niya dahil sa pambubugbog nito. Kahit daw bagong panganak siya ay nais pa rin siyang gamitin. Kaya tinakasan niya ito, dala ang anak at bumalik sa tatay niya. Hindi raw naging maganda ang experience niya pero ganun pa man ay masaya siya dahil meron na siyang anak na inspirasyon niya para lumaban sa buhay. Habang nagkikwento si Bella ay nakangiti siya ngunit kita ko sa mga mata niya ang kalungkutan. Tumatago sa puso ko ang lungkot na yon at hindi ko napigilan ang mapaluha. Nalungkot ako sa sinapit niya, Papa Dudut. Wala akong alam na dumadaan siya sa isang masalimuot na relasyon. Kinuha ko ang number ni Bella at muli kaming nagkaroon ng communication. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng anak ay hindi nabawasan ang nararamdaman kong pagmamahal sa kanya. Mas lalo pa nga akong humanga sa kanya dahil para sa akin ay isa siyang matatag na babae. Araw-araw na tuloy akong nakangiti dahil nakakausap ko na siya palagi, si Bella. Kahit sa cellphone lang ay ayos lang, at least ay hindi nakagaya dati na nagdadasal pa ako na mapanaginipan siya para kahit doon ay makausap ko man lamang siya. Muli kami nagkita ni Bella at ang sabi ko ay dalhin niya ang anak niya para makita ko. Isang cute na 2-year-old na baby girl ang kasama niya. Kamukha niya ang bata at ipinakilala niya ako sa anak niya bilang Tito Juan. Nilibre ko sila ng lunch at binili ko ng damit at sapatos ang anak niya. Sinamahan ko na rin ang mga laruan. Juan, thank you ah. Napasaya mo ang anak ko. Ngayon lang kasi siya nagkaroon ng laruan kaya tingnan mo at ayaw nang bitawan. Yung manika na binili mo para sa kanya. Nakangiting wika ni Bella. Sakay kami ng kotse ko at nakakandong kay Bella ang anak niya at katabi ko sila sa unahan. Nakahinto na kami sa harapan ng bahay na tinutuluyan nila. Walang anuman, saka masaya ako na masaya ka rin, tugon ko. Humugot ako ng pera sa aking wallet at ibinigay yon kay Bella. Ayaw niya sanang tanggapin kasi wala raw siyang pambayad. Ngunit nang sabihin ko na bigay ko yon sa kanya ay walang pag-aatubili na niyang kinuha ang pera. Hindi ko na ito tatanggihan ha. Ang totoo kasi 2 buwan na kaming walang bayad sa upa sa bahay. Baka mapalayas na kami. Nakatawang sabi ni Bella. May itatanong ako sa iyo, Juan. Bakit ang bait mo sa akin? Hanggang ngayon ba ay may gusto ka pa rin sa akin? Diretso niyang tanong.
To be honest, hindi ka nawala sa puso ko, Bella. Sinubukan ko makipagrelasyon sa ibang babae pero ikaw talaga ang gusto ko. Matapat kong tugon. Gusto kong bumawi sa'yo. Pumunta ka sa trabaho ko bukas ng gabi, mga 10 ng gabi. Ako ang bahala sa'yo, ang sabi pa ni Bella. Itinext niya sa akin ng lugar ng pinagtatrabahuhan niya. Napaisip tuloy ako kung bakit sa trabaho pa niya siya babawi sa akin. Wala akong maisip noong una sa kung ano ang gagawin ko roon pero pumunta pa rin ako sa oras na sinabi niya. Inakala ko pa nga na nasa maling lugar ako dahil isang night bar ang address na napuntahan ko. Hindi naman yon pipitsuging bar, maayos naman ang lugar. May nakita akong babae sa entrance na siyang kinausap ng mga pumapasok kaya sa kanya ako nagtanong kung meron bang Bella na nagtatrabaho doon. Meron, teka ikaw ba si Juan? Tanong ng babae. Ako nga. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Takang tanong ko. Nasabihan na kasi ako ni Bella na sa VI room ka. Tara, sunod ka sa akin. Ang sabi pa ng babae. Sinundan ko ang babae at umakyat kami sa second floor ng bar. Kung sa ibaba ay naroon ang inuman at stage kung saan ay may sexing babae na sumasayaw. Sa itaas naman ay may pintuan, parang mga kwarto. Ipinasok ako ng babae sa pinakadulong kwarto. Doon ay merong isang mini sofa at videoke. Ang lamesa sa gitna ay merong isang bucket ng beer. Malamlam ang ilaw. Bago ako iwanan ng babae ay sinabi niya sa akin na papupuntahin niya roon si Bella. Maghintay lamang daw ako. Umupo kami sa mini sofa. Makalipas ang ilang minuto ay isang babae ang pumasok. May suot siyang mask na may mga feathers sa gilid. Nakasuot siya ng itim na panty at bra, mataas ang sapatos niya. Nagpatugtog siya ng sexing musika at nagumpisang sumayaw sa aking harapan. Sa gulat ko ay hindi ako nakagalaw at maya-maya pa ay para na siyang ahas na lumilingkit sa akin. Idinikit niya sa akin ang masiselang bahagi ng kanyang katawan, papadudot. Munti ko na ngang itapon ang babae nang bigla siyang umupo sa aking hita. Habang nakaharap pa sa akin. Doon ko na siya pinahinto dahil naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Teka lang miss, hindi ako nagpunta rito para sa ganito. Nagkamali ka yata ng kwartong pinasukan. Nandito ako kasi pinapupunta ako ng kaibigan ko si Bella. Kilala mo ba siya? Natataranta kong wika sa babae. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkabigla ng alisin ng babae ang kanyang maskara at doon ay nalaman ko na si Bella pala yon. Di ba ang sabi ko sa iyo babawi ako? Ito na yung paraan ko para bumawi. Ako nang bahala sa iyo Juan. Papaligayahin kita ngayong gabi. Paanas niyang sabi na parang inaakit ako. Maingat kong inalis si Bella sa pagkakaupo sa aking harapan at hinubad ko ang jacket ko at isinuot yon sa kanya. Gulong-gulo ang isipan ko hanggang sa sinabi sa akin ni Bella na yon ang trabaho niya. Sumasayaw siya sa mga customers ng night bar na yon at madalas ay sa VIP na mga tao. Malaki ang kinikita pero mas malaki ang kinakaltas ng may-ari ng bar. Malaki kasi ang pagkakautang niya sa may-ari ng bar at may operasyon daw kasi na isinagawa sa tatay niya at kinailangan niya ng malaking halaga ng pera. Bakit hindi mo ko matingnan ng diretsyo? Nandidiri ka na ba sa akin? Mas bumababa ang tingin mo sa akin kasi ganito ang trabaho ko? Tanong ni Bella. Hindi. Paano ako makakatingin sa iyo hindi kita kayang tingnan sa ganyang ayos. Halos wala ka nang saplot eh. Nahihiya kong tugon. Hinuhubaran mo nga ako dati sa pamamagitan ng tingin mo Nakatawa niyang sabi. Ibinalik mo pa yon? Sinabi nang hindi ako ganong klase ng lalaki. Malaki ang paggalang at respeto ko sa iyo. Tugon ko naman. Sinabi ko kay Bella na hindi niya ako kailangang sayawan para makabawi siya sa akin. Yun lang daw ang alam niyang makapagpapasaya sa akin dahil alam niya na gusto ko siya. Medyo nainsulto ako sa sinabing yun ni Bella, papadudot. Pakiramdam ko kasi mababaw ang tingin niya sa pagmamahal ko sa kanya. Ang akala niya yata ay gusto ko siya dahil sa ganda ng katawan niya. Kung gano'n ang iniisip niya ay maling-mali siya. Mataas ang respeto ko sa kanya bilang isang tao. Imbis na sayawan niya ako ay sinabi kong mag-inuman na lamang kami at babayaran ko pa ang oras niya.
Wala akong pandidiri na nararamdaman kahit sinabi niya na noon na iba't ibang lalaki ang nakakasama niya gabi-gabi. Ngayon na lang daw siya medyo laylo at patibol-tibol at pasayaw-sayaw na lamang siya. May dahilan daw siya kung bakit hindi na siya lumalabas kasama ang mga lalaki pero hindi na niya sinabi sa akin. Noong umpisa ay tawa ng tawa si Bella habang kami ay nagiinuman. Pero nang tumagal ay bigla siyang umiyak. Hirap na raw siya. Kung wala daw ang anak niya ay matagal na siyang nagpakamatay. Buti pa ikaw nakapag-aral ka. Nagkaroon ka ng magandang opportunity samantalang ako ay hindi yata ako mahal ng Diyos. Puro hirap ang nararanasan ko. Himutok ni Bella. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Mahal ka ng Diyos. Mahal niya tayong lahat at lahat ng nangyayari sa buhay mo ay merong dahilan. Pagpapalakas ko ng loob niya. Ano ba yung dahilan na yun? Bakit hindi pa niya sabihin o ipakita sa akin? Umiiyak niyang sambit. Huwag mong questionin ang plano niya sa iyo, Bella. Maniwala ka sa akin, darating ang panahon na mapapangiti ka na lamang sa lahat ng hirap na naranasan mo kapag nalaman mo na ang dahilan niya. Pagpapakalma ko sa kanya. Alam ko na kailangan ako ni Bella sa panahon na yon ng kanyang buhay. Hindi ko siya iniwanan, Papa Dudut. Kahit meron akong trabaho ay hindi pwedeng hindi kami magkikita araw-araw. Upang matulungan siya ay binigyan ko siya ng pampuhunan para nasa bahay na lamang siya. Gusto raw niyang magbenta ng frozen goods kaya bumili kami ng freezer at mga paninda niya. Akala ko ay hihinto na siya sa pagtatrabaho sa night bar kapag meron na siyang ibang pagkakakitaan. Pero ang sabi niya ay hindi pa siya pwedeng umalis sa trabaho na yon. Kailangan daw niyang mabayaran muna ang utang niya sa may-ari ng night bar. Ang kagandahan daw ng meron na siyang negosyo ay magiging mabilis na ang pagbabayad niya ng kanyang utang. Lahat ng kinikita niya sa night bar ay ibinibigay niya sa may-ari habang ang panggastos naman sa araw-araw ay sa negosyo niyang frozen goods. Dahil sa si Bella pa rin talaga ang mahal ko ay niligawan ko siya, Papa Dudut. Sinagot niya ako kaagad at hindi na niya ako pinahirapan pa. Sobrang saya ko kasi sa wakas ay naging kami na rin ang babaeng noon pa man ay mahal ko na. Nagkahiwalay man kami ng landas ay muli namang kaming pinagtagpo ng tadhana. Marami mang pinagdaanang masalimuot ang aming kwento bago naging kami ay hindi ko na yon iniisip. Ang nasa isipan ko lamang ng panahon na yon ay akin na si Bella. Boyfriend na niya ako at girlfriend ko naman siya. Sa sobrang pagmamahal ko kay Bella, Papa Dudut, ay binawasan ko ang aking savings upang mabayaran na niya ang buong utang niya sa may-ari ng night bar. Pati ang interes ay ako na rin po ang nagbayad. Ginawa ko yon para hindi na siya matali sa may-ari ng bar nang dahil sa kanyang utang. Naramdaman ko kasi na napipilitan lang si Bella na magtrabaho sa night bar at ayoko na rin na magtagal pa siya roon. Tinanong ko si Bella kung gusto niya na magpakasal na kami. Ang sagot niya ay huwag daw muna. Gusto naman daw niya akong maging asawa ngunit ang pagpapakasal ay isang bagay na hindi raw minamadali. Iginalang ko ang desisyon na yon pero ang sabi ko kung ayaw niya na magpakasal kami ay doon na siya tumira sa bahay ko. Walang problema sa akin kahit isama na niya ang tatay at ang nanay niya. Kumbaga ay magli-live-in na kami. Gusto ko na kasing bakuran si Bella at baka masunod pa siya ng iba sa akin. Pinag-isipan ni Bella ang offer ko hanggang sa pumayag siya sa huli. Bago ko tuluyang palipatin sina Bella sa bahay ay kinausap ko muna si nanay. Ang buong akala ko ay magiging masaya siya sa akin pero kabaligtaran ang naging reaksyon niya. Nagulat din siya na girlfriend ko na si Bella dahil wala siyang kalam-alam sa bagay na yon. Nag-iisip ka ba ng maayos, Juan? Bakit sa dami ng babae ay si Bella pa? Akala mo siguro ay hindi ko alam kung anong trabaho ng babaeng yon. Alam ko na pokpok si Bella. Nakita siya ng anak ng kumare ko sa probinsya na nagsasayaw sa isang bar. Ganong klase ng babae bang gusto mong makasama? Naiinis na sabi ng nanay ko sa akin. Alam ko po ang lahat ng yun, Nay. Pero hindi na po siya nagtatrabaho sa bar at matagal na siyang huminto. Saka hindi ibig sabihin na nagtatrabaho siya sa ganon ay masama na siyang babae. Mas kilala ko si Bella kaysa sa kumare ninyong chismosa.
pagtatanggol ko kay Bella. Wala akong pakialam kung matagal na siyang tumigil sa pagiging pokpok. Kilabutan ka nga, Juan. Hindi ka pinag-aral ng tita mo ng college para pumatol sa isang pokpok. Sigaw ni nanay. Pero hindi ako napigilan ng nanay ko sa kagustuhan ko na tumira si Bella sa bahay namin sa Maynila, Papa Dudut. Umasa na lamang ako na makikita ng nanay ko ang kabutihan ni Bella at magkakasundo sila. Mas lalo pang nagalit si nanay nang malaman niya na may anak na pala si Bella sa ibang lalaki. Ang mangyayari raw ay sasaluhin ko ang responsibilidad ng ibang lalaki. Sa akin ay walang problema yon, Papa Dudut. Tanggap ko ang pagkakaroon ni Bella ng anak. Isang linggo pa lamang na nakatira sa bahay si Bella ay nagbanta na ang nanay ko na aalis na siya. Doon na lang daw siya sa bahay namin sa probinsya. Naingayan daw kasi siya sa anak ni Bella lalo na kapag umiiyak. Saka na lang daw siya babalik kapag wala doon si Bella. Hindi ko na pinigilan ng nanay ko dahil hindi ko rin naman kayang paalisin si Bella sa aming bahay. Simula kasi nang dumating siya roon ay mas lalo ako naging masaya at ganado sa pagtatrabaho. Iba kasi yung alam kong may isang taong mahal ka at mahal mo na maghihintay sa pag-uwi mo. Simpleng bagay siguro yon para sa iba pero para sa akin ay napakasarap sa pakiramdam. Juan, umalis na lang kaya kami ni tatay. Nakakahiya kay nanay mo siya pa talagang umalis. Dito siya nakatira. Babalik na lang kami sa inuupahan naming bahay dati. Ang sabi kasi nung may-ari ay wala pa rin nakatira doon kaya pwede pa kaming bumalik. Ang sabi sa akin ni Bella. Ha? Hindi kayo aalis? Ganon talaga si nanay. Kasi hindi ka pa niya kilala. Turan ko. Baka ganon siya kasi kilala niya ako. Kinausap niya ako bago siya umalis Kung mahal daw kita ay hayaan kitang makahanap ng babaeng karapat dapat sa iyo. Ang sabi pa ni Bella. Hindi ko na kailangan na maghanap kasi nahanap na kita. Mahal na mahal kita, Bella. Huwag mong isipin si nanay. Lalambingin ko yon para bumalik siya dito. Nakangiti kong wika. Malungkot man na umalis si nanay ay nag-focus na lamang ako sa mga kasama ko sa bahay, Papa Dudut. Kinausap ko sa cellphone si nanay at nakiusap na bumalik na siya. Ang sabi ko pa ay bigyan niya ng pagkakataon si Bella, kilalanin muna niya ito bago siya manghusga. Pero aniya ay hindi na kailangan. Ang mga kagaya raw ni Bella ay mga babaeng hindi ko maipagmamalaki. Hanggang isang araw ay may nadiskubre ako kay Bella. Linggo ng araw na yon at pahinga ko sa trabaho. Magsisimba sana kami. Habang naghahanap ako ng damit na susuotin ng anak ni Bella ay may nakita akong mga gamot sa closet kung saan ay nakalagay ang mga damit ni Bella at ng kanyang anak. Hindi pamilyar sa akin ang mga gamot kaya tinandaan ko ang pangalan. Nag-research ako tungkol sa gamot na yon at nagulantang ako sa nadiskubre ko. Ang mga gamot na nakita ko ay para sa mga taong nakikipaglaban sa HIV. Well-informed ako sa ganong sakit dahil minsan na akong nagpa-HIV test at may counselor na kumausap sa akin upang i-inform ako tungkol sa HIV at AIDS. Kinausap ko si Bella tungkol sa aking natuklasan at pribado kami nag-usap. Inamin niya sa akin na meron nga siyang HIV at aniya ako palang daw ang nakakalam dahil kahit ang tatay niya ay walang kalam-alam sa sakit na pinagdadaanan niya. Nakuha ko yon nang magtrabaho ako sa bar. Hindi ko alam kung sino ang nakahawa sa akin. Nung una gusto ko nang mamatay na lang. Pero dahil sa anak ko ay lumaban ako. Kailangan kong mabuhay ng matagal dahil kailangan niya ako. Umiiyak niyang pag-amin sa akin. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Malungkot kong tanong. Natakot kasi ako na baka layuan mo ko. Baka panderihan mo ko. Ayokong mangyari yon kasi mahal na rin kita, Juan. Sorry kung hindi ko sinabi sa iyo at hinintay ko pang ikaw mismo ang makatuklas. Tugon pa ni Bella. Niyakap ko si Bella, umiyak na rin ako, Papa Dudut. Sobra akong naawa sa kanya dahil kasi sa kahirapan ay napilitan siyang pumasok sa isang trabaho na labag sa kanyang kalooban. Ang gusto lang niya ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak at tatay pero bakit sakit ang nakuha niya?
Wala akong pandidiring naramdaman kay Bella, Papa Dudut. Maganda rin kasi na meron tayong kaalaman tungkol sa HIV. Alam ko na hindi ako mahahawa sa kanya basta mag-iingat kami. Alam ko rin na hindi ako mahahawa sa kanya kahit pa magyakapan kami, maghalikan at magsalo sa pagkain. Sa akin tanggap ko si Bella dahil mahal ko siya. Kahit ano pa siguro ang malaman ko sa kanya ay paulit-ulit ko pa rin siyang tatanggapin, Papa Dudut. Ang pinagtaka ko lang ay tila naging malamig ang pakikitungo ni Bella sa akin simula nang malaman ko ang pagkakaroon niya ng HIV. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako nang pag-uwi ko ay wala na sila ng tatay niya at ng kanyang anak sa bahay. May nakita akong sulat sa kwarto ko at sinabi ni Bella sa sulat na nagpapasalamat siya sa lahat ng naitulong ko sa kanila. Mas pinili niyang umalis kahit mahal niya ako dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat sa akin. Hindi daw siya bagay sa akin dahil madumi ang kanyang pagkatao. Deserve ko daw ang isang babaeng malinis at walang dalang extra baggage. Hindi daw ako magiging masaya dahil meron siyang sakit at hindi rin daw niya hahayaan na siyang maging dahilan para mag-away kami ng nanay ko. Huwag ko na raw siyang hanapin pa. Sinubukan kong hanapin si Bella at baka hindi pa sila nakakalayo, ngunit hindi ko na sila naabutan. Pinuntahan ko sila sa dati nilang tinitirhan ngunit wala sila doon. Tinawagan ko siya pero hindi na siya sumasagot hanggang sa tuluyan ko na siyang hindi na kontak. Halos isang buwan ang lumipas at hindi ko pa rin nakikita si Bella. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang umalis. Hindi naman ako nagkulang sa pagsasabi sa kanya na mahal ko pa rin siya sa kabila ng mga nalaman ko sa kanya. Binisita ako ng nanay ko at nagulat siya nang malaman na wala na roon sina Bella. Chinek mo ba mga gamit natin dito nang umalis sina Bella? Baka may nawala ha? Alam ko naman kung bakit siya nakipagrelasyon sa'yo dahil sa may pera ka na. Dati nga hindi kanya pinayagan na manligaw, hindi ba? Ang sabi ng nanay ko. Nay, hindi magnanakaw si Bella. Umalis siya rito dahil sa tingin niya ay hindi siya karapat-dapat sa akin. Kung pera lang ang habol niya sa akin, hindi siya aalis dito sa bahay. Mahal ko si Bella, nanay. Saksi ka kung paano ako nagsikap na makatapos sa pag-aaral dahil sa kanya. Sana naman po ay matanggap ninyo si Bella para sa akin at wala na akong ibang babae na gustong makasama hanggang sa aking pagtanda kundi siya lamang. Wala nang iba. Mahaba kong pahayag habang umiiyak. Matagal na natahimik ang nanay ko at maya-maya ay muli siyang nagsalita, Papa Dudut. Alam ko kung nasaan si Bella. Nandun sila sa dati nilang bahay sa probinsya at nagulat nga ako na bumalik na pala sila doon. Kaya bumalik na ako rito kasi alam ko na wala na sila dito. Ayaw ko pa rin kay Bella dahil naniniwala ako na may mas karapat-dapat na babae para sa'yo. Pero kung siya talaga ang gusto mo ay sige, hindi na kita pipigilan. Naluluhang turan ni nanay. Hindi ko inaasahan ang mga sinabi ng nanay ko, Papa Dudut. Hindi ko akalain na siya ang magiging daan upang malaman ko kung nasaan na si Bella. Siguro naramdaman niya na mahal ko talaga si Bella dahil sa mga sinabi ko o kaya hinayaan na lamang niya ako na muling makita si Bella. Kahit may trabaho pa ako, kinabukasan ay umuwi pa rin ako sa aming probinsya. Ayaw kong magsayang ng oras at miss na miss ko na si Bella at gusto ko na siyang makita kaagad, Papa Dudut. Madaling araw pa lamang ay kumatok na ako sa pinto ng bahay ni Bella sa probinsya. Si Bella ang nagbukas ng pinto at nagulat siya nang makita niya ako. Ako naman ay niyakap siya ng mahigpit. Juan, paano mo nalaman na nandito kami? Nagtataka niyang tanong. Si nanay, nakita niya raw kayo dito. Bumalik na kayo sa bahay please, pakiusap ko. Nabasa mo ba yung sulat ko? Hindi ba ang sabi ko huwag mo na akong hahanapin? May inis na sabi niya. Sa tingin mo ba ay susundin ko yon? Mahal kita at kahit saan ka magtago ay pupuntahan kita. Hahanapin kita. Turan ko. Pero tama ang nanay mo, Juan. Hindi ako bagay sa iyo. Ni hindi ko nga mapatunayan sa iyo na mahal kita. Naiiyak niyang sabi. Bella, ayaw kong iniisip mo na hindi ka karapat-dapat sa akin. Sapat nang mahal mo ko at wala na akong hihingin sa iyo kundi yun lang. At wala kang dapat patunayan sa akin.
Nararamdaman ko naman na mahal mo rin ako. Madamdaming kong pahayag. Pero may sakit ako at habang buhay akong meron nun. Paano kung bigla akong mamatay? Tanong niya. Hindi na kamamatay ang HIV kung itutuloy mo ang pag-inom ng mga kailangan mong gamot. Tutulungan kita, ang sabi ko. Pagbalik ko sa Maynila ay kasama ko na sina Bella at ang anak at ang tatay niya. Naroon pa rin si nanay pero hindi na siya umalis. Alam ko na kahit hindi sabihin ni nanay ay gusto niya nang bigyan ng chance si Bella para makilala niya ito at matanggap. Hindi nagtagal ay nagpakasal na kami ni Bella, Papa Dudut. Nakita ko kung gaano siya kasaya sa araw na yon. Ang sabi pa niya sa akin ay hindi na niya pinapangarap na may lalaking tatanggap sa kanya nang magkaroon siya ng anak at sakit. Kakaiba raw ako kasi napakaraming dahilan para hindi ko na siya mahalin pero siya pa rin ang pinakasalan ko. Ang sabi ko ay hindi ko tinitingnan ang mga dahilan para hindi siya mahalin at ang tanging tinitingnan ko ay ang mga dahilan para mas mahalin ko siya. Ngayon ay mahigit 1 taon nang undetectable ang viral load ni Bella. Meron pa rin siyang HIV ngunit hindi na sapat ang virus na meron sa kanyang body fluid para makahawa siya kapag kami ay nagsisiping. Ganun pa man ay gumagamit pa rin kami ng proteksyon at tuloy pa rin si Bella sa treatment at mga gamot na kailangan niya upang mapanatili siyang undetectable. Nakakatuwa rin na kahit papaano ay nag-uusap na si nanay at si Bella. Alam na rin ni nanay ang kalagayan ng kalusugan ni Bella at kapag minsan ay siya pang nagagalit kay Bella kapag late na itong nakakainom ng gamot. In-educate ko kasi si nanay tungkol sa HIV at alam niya na hindi siya mahahawa kay Bella kahit pa magkasama sila sa iisang bahay. Gusto ko sana magkaroon kami ni Bella ng sarili naming anak at pinag-uusapan na namin ang tungkol sa bagay na yon. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut, at hiling ko na sana lahat ng tao ay matagpuan ang kanilang one great love na kagaya ko. Maraming salamat po. Lubos na nagmamahal, Juan. Kapag mahal mo ang isang tao, tatanggapin mo ang lahat sa kanya kahit pa ang pinakapangit at madilim niyang nakaraan. Umahanga ako kay Juan dahil hindi lang niya tinanggap si Bella kundi gumawa rin siya ng paraan upang magkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ni Bella. Ipinaglaban pa niya ito sa kanyang magulang dahil alam niya na karapat-dapat si Bella para sa kanyang pag-ibig. Nakakatuwa ring isipin na hindi naging hadlang ang pagkakaroon ni Bella ng HIV upang mahalin si Juan. Tunay na hindi dapat maging hadlang ang ganitong uri ng sakit sa pagmamahala ng dalawang tao. Kagaya ni Juan, dapat ay magkaroon tayong lahat ng sapat at tamang kaalaman tungkol sa HIV at ang mga taong meron nito. Maraming salamat po, hanggang sa muli. Ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito at suportahan din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Hanapin niyo po yun, ha, Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.